anna sayyidina wa nabiyina Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah ay ating ipagpapatuloy ang ating talakayan sa tafsir. Inshallah kasi palapit na tayo nakakalungkot. Bakit? Dahil malapit nang matapos. Malapit nang matapos ang ating surah, mashallah, suratul Kahf. At ito talaga ay isa sa mga Kahf. Na nagawa natin, ika nga, at naitawid natin, naidaos natin ang kabuuan ng suratul Kahf. So balikan lamang natin yung huling natin, mga kapatid, nakuha natin. Na kung saan ay, yun nga, sinabi na idhabu biqamisihi hadha, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ba'daudhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Idhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi yati basira wa'tuni bi ahlikum ajma'in. So at nang sila ay tinanong niya hinggil sa kanyang ama, so ibinalita nila sa kanyang pagkawala ng kanyang paningin dahil sa labis niyang pag-iyak, di ba? Kanyang sinabi sa kanila na bumalik kayo sa inyong ama na dala-dala ninyo ang aking komisita. Okay? At lahat ng ito ay natapik na natin. At ihagis ninyo ito sa mukha ng aking ama upang siya ay magkaroon muli ng paningin. Pagkatapos ay dalhin ninyo rito sa akin ng lahat ng inyong tinatawag na pamilya. So matutunghayan natin mamaya kung ilan bang pamilya ang dinala ni Prophet Yaqub alayhi salam. Kasi subhanallah, ang ganda ng yung alam mo yung pagdating na para talagang nasa pelikula ka, para kang nanonood ng pelikula. Subhanallah. At pagkatapos yun nga, walang mafasalas al-iro, qala abuhum inni la ajidu riha Yusufa laula an tufannidun. Okay? At nang nakaalis ng caravan, fasalat ang ibig sabihin ng tinatawag na fasalat, mga kapatid, ay yun nga, ito yung ibig sabihin lumalabas sa isang lugar patungo sa isa pang lugar. Yung from the fasalat. Now, fasalat from the word parang nakadetach ang isang bagay sa isang bagay. Okay? Kaya nga ito na damir al-munfasil, damir al-muttasil, detached pronoun at saka tinatawag na attached pronoun. Okay? So ang detached pronoun munfasil from the word fasala. So yun. So nakaalis ang caravan o ang convoy sa isang lugar mula sa lugar ng Egypt papunta ng Canaan. Papunta at pauwi kay Yaqub alayhi salam. At walang mafasalat al-iro. Ang iro dito, yung sinasabi natin, ito yung mga convoy o kay caravan na mayroong mga lulan, ang kanilang mga sasakyan, ang kanilang mga hayop, na mga daladalang mga pagkain. Qala abuhum, dito qala abuhum, sinabi. Okay? Qala abuhum anni la ajidun. So habang ikaw ay, dito kasi ay isang kwento ito, isang portion ng kwento ito, falam mafasalat al-iro. Okay? Parang sa kabila, magkabilaan yung kwento na ito eh. So falam mafasalat al-iro, ito na yung kwento na sa side ng Egypt ng mga anak ni Yaqub alayhi salam, napapauwi ng Canaan. Pagdating dito sa qala abuhum, ay dinadala tayo ng banal na Quran, yung kwento, doon naman sa kabilang panig, na kung saan doon naman sa Palestine, sa Sham, sa lugar ni Yaqub alayhi salam. Okay, kay qala abuhum dito, sinabi ng ama nila, ang tinutukoy na ama nila dito ay walang iba kundi si Prophet Yaqub alayhi salam. Ang tanong abuhum, ama nila. So bakit ama nila? So dito nagkaroon ng ihtimal ang mga mufassirun. Okay? Kung meron ba talagang naiwan na mga kapatid ni Yusuf na naiwanan doon sa Canaan na kasama ni Yaqub alayhi salam, lahat sila ay sumama. Okay? Lahat sila ay sumama papunta ng pabalik ng Egypt. So dito nagkaroon ng dalawang opinion, point of view ang mga mufassirun. Una, ikhwatu Yusuf al-Baqun. Ang ibig sabihin, yung iba, ayon sa ibang mufassirun, na hati ang grupo. Okay, sa dalawang hati. So isang hati ay nagpaiwan kasama ni Propeta Yaqub alayhi salam, at yung tinatawag na kabilang hati naman ay bumalik doon sa tinatawag na Egypt. Okay? Yan ang unang opinion. Pangalawang opinion, yun naman tong pato na to. Okay.
Ang pangalawang tinatawag na opinion ay min ahlihi wa abnaihi wa abnaihi wa qarabatihi. Sabi ng mga ulama, mufassirun, yung mga nagpaiwan, yung mga tinatawag na nagpaiwan ay actually lahat ng kanyang mga anak ay bumalik ng Egypt. Subalit yung mga nagpaiwan ay mga anak ng kanyang mga anak. Ibig sabihin mga kaapu-apuhan ni Yaqub alayhi salam. Okay, so siyempre, although ay itinuturo sa pag sinabing about parang ama-ama na si dito Yaqub eh. Parang siyang malaking community na siya yung tumatayong ama sa kanila. Okay, kaya walang problema sa bagay na yan. Okay, so it is correct interpretation, it is acceptable interpretation. Na ala kulli hal, ika nga sa pangalawang opinion na ito ay ang mga nanduroon kasama ni Yaqub ay ang mga apo niya sa kanyang mga anak, at the same time yung mga nasa mga malalapit na mga kamag-anak. Now, of course, anong batayan na sabi nila ito yung pinakatama. Ito yung tinatawag na pinakatama. Okay? Ito yung sabihin natin ay pinakatamang opinion, itong pangalawa na nagsasabi na ang mga talagang katotohanan, lahat sila ay bumalik ng Egypt, yung mga anak niya. Yung mga naiwan na sinasabi na kala abuhum in nila ajino, sinabi ng ama sa kanila, nanduroon, nakasakasama niya, ay walang iba kundi ang mga mga apo ni Yaqub at pati yung mga sabihin natin ay malalapit na kamag-anak. Okay, anong dalil mga kapatid? Kasi ang pangalawang aya sapagkat biro mo noong sinabi na ni Yaqub na sa kanila na katotohanan in nila ajidu riha, na naaamoy ko na. Okay? Naaamoy ko na, sa sense ko na yung amoy ni Yusuf, yung halimuyak ni Yusuf, laulaan tufan ni dun. Kung hindi nyo lang akong iisipin na baliw, kung hindi nyo ako iisipin na nasisiraan ng ulo, na hunghang, na hangal, kung hindi ako naisipin na mahina ang aking memory, mahina ang aking isip dahil sa aking katandaan, o di naman kaya ay kung hindi nyo ako iisipin na ako isang tinatawag na sabihin natin ay nawala sa katinuan o kaya mangmang kumbaga. Okay? So, siyempre, wala silang alam. So, after that, anong reaction ng pangalawa ng sinabi nila na kasama ni Yaqub? Kalut Allah, sabi na sumusumpa kami sa Allah, innaka lafi dalaling kadim. Innaka lafi dalalikal kadim. Tunay na ikaw, sabi niya, okay? Tunay na ikaw ay nasa dati mo pa rin pagkakamali, di ba? Sinabi nila, sumusumpa kami sa Allah, katiyakan ikaw ay nasa dati mo pa rin pagkakamali dahil sa labis mong pagmamahal kay Yusuf na hindi mo na siya makakalimutan. So, biro mo, how come na sasabihin ito ng mga anak niya? Di ba? Parang that is harsh word at hindi kaya-ayang sabihin yon sa isang matanda. At the same time, propeta. Di ba? So, tapos mga anak pa niya, kung mga anak niya pa yung mga parang hindi makatuwiran sabihin yun ng kanyang mga anak. Kaya naman, yung mga sinabi ni Yusuf dito na sinabi ni Yaqub sa kanila na naiwanan, yun ay hindi mga anak niya kundi mga apo niya, yung mga malalapit na kamag-anak. Okay, kaya medyo ito yung nangingibabaw na sabihin natin na katwiran dahil lahat nga ng kanyang kapatid ay bumalik ng Egypt. Okay, bumalik ng tinatawag na Egypt para mag-imbestiga at the same time para magsiyasat patungkol kay Yusuf at sa kanyang tinatawag na kapatid. Nina? So sabi niya innaka lafi dalalikal qadim, ang ibig sabihin nito ay ikaw ay nasa dating pagkakamali mo o kaya fi hubbika Yusuf, dahil sa pagmamahal mo kay Yusuf na halusinate ka na kung ano na yung mga sinasabi mo, hindi ka move on, mga ganong klase ng mga statement. Fi hubbikal qadim, dati mong pagmamahal kay Yusuf, hindi pa namatay, kumbaga hindi pa naglaho. Okay, lafi jununikal qadim. Okay, para kung yung parang nabalbaliw ka na, nakatulad ng paggabaliw mo noon na nawala si Yusuf, hanggang ngayon ba? So ito ay, sabihin natin lahat ng ito ay kahulugan ng lafi dalalikal qadim. So that is harsh word. Hindi maaaring sabihin sa isang propeta at sa isang matanda. Di ba? Kalapastangan kumbaga. Kaya hindi makatwiran na ito ay sasabihin ng kanyang mga anak. You know? So anyway, ay mga anak man ito, naiwan o kaya mga apu-apuhan man, o di naman kaya mga kamag-anak, malapit na kamag-anak, ang mahalaga ito yung nangyari mga kapal sa pananampalatayang Islam. Nainadako na tayo ngayon sa panibagong tinatawag na sabihin natin ay kwento mga kapatid sa pananampalatayang Islam. But anyway, magbigay lang tayo ng reaction dito sa Tufanidun, yan, ayon sa reaction ng ating mga fasirun, kagaya ng Tantawi at iba pa, na ibig sabihin ito ang dahilan, ito ang kahinaan ng isip dahil sa sakit at pagtatanda. Ang Tufanidun ay mula sa tinatawag na sabihin natin fund. Okay?
Fund, ang ibig sabihin ng fund, mga kapatid, ay ito ang kahinaan ng isip dahil sa katandaan at dahil sa sakit. So alam natin yan, iba kapag matanda ng isang tao, masyadong sobra na yung katandaan, ay humihina yung isip. You know? At si Imam Malik ay nagsabi, inihatid ng Allah ang amoy ng kamisitan ni Yusuf kay Yaqub alayhi salam, gaya ng paghatid niya sa trono ni Bilqis kay Solomon bago pa kumurap ang mga mata ni Solomon, di ba? A blink of an eye, kumbaga, ay nandoon na sa harapan ni Prophet Solomon alayhi salam ang kaharian ni Bilqis. Alam natin yan, di ba? Yung kwento na yan, mga kapatid, nang dahil kay Ifrit at dahil kay Ifrit, dahil doon sa isang sabihin natin na isang maalam, kumbaga, sa kasulatan na sa kapahintulutan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasi kung si Ifrit ay kayang dalhin yung pangyarihan sa mga mga ilang segundo, yung tao na ito na may alam sa kasulatan ay a blink of an eye. You know? Ay talagang ando na kaagad yung sabihin natin, yung tinatawag na kaharian ni Sulaiman. At yun yung nangyari. So yung nangyari kay Sulaiman, na kung saan inihatid sa kanya ang kaharian ni Bilqis, yun yung nangyari kay Prophet Yusuf alayhi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang lahat ng mga bagay na ito ay programa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Now, merong isinalaysay ni Imam Al-Baghawi sa kanyang tafsir na ang hangin ng Saba, ang Saba, yun yung hangin sa part ng tinatawag na Yemen, ang Saba. Ang hangin ng Saba ay humingi ng pahintulot mula sa kanyang Panginoon, sa Allah, upang dalhin kay Yaqub ang amoy ni Yusuf bago pa dumating ang mabuting balita kay Yaqub alayhi salam. So yun mga kapatid, so yung hangin na yung from Saba. Ayon kay Mujahid, isa sa mga fasirun, na dumatal kay Yaqub ang amoy ni Yusuf mula pa sa layo na katumbas ng 3 araw na paglalakbay. So maraming interpretation, ilang araw ba ang pagitan nung nagdala ng magandang balita doon sa tinatawag na lugar ni Yaqub alayhi salam. Sabi nila, ang distance kumbaga ito ay 3 days. Okay? At isinalaysay din mula sa authority ni Ibn Abbas, mula pa sa layo na katumbas ng 8 gabing paglalakbay. Okay, so 8 nights. Sa ibang narration niya, 8 nights in 8 days. Okay? Sabi mantakin nyo, mga kapatid, ay mahalayo yun. Sa 8 araw na paglalakbay, ang layo nun. Di ba? Kung siguro kung sa panahon ngayon, airplane, kaya mo nang ikutin ang mundo sa loob ng 8 days. Subhanallah. So yun. Sinabi ni Al-Hasan na ang layo ay 80 farsakh. Ang farsakh, ito ang measurement, ika nga, ng mga sinaunang panahon pagdating sa distance. Okay? Ang layo ay 80 farsakh sa pagitan nila. 80 farsakh. You know? Sa pagitan nila. At sa pagitan nilang dalawa ay magkahiwalay sa loob ng 80 years. Kaya 80 farsakh din, 80 years. Okay? Yung pagitan, ika nga, ng pagkakahiwalay nila. Ayon pa kay Hasan na ang layo ay ang layo ay 10 araw. According sa ayon kay Hasan, ito ay puro kay opinion ni Al-Hasan. Al-Hasan Al-Basri. 10 tinatawag na araw. At mula rin sa kanya na ang layo ay sa loob ng 1 buwang paglalakbay. According sa his narration, 3 narration yan, na kung saan ito ay 1 month na paglalakbay. Okay? So lahat ito ayon kay Al-Hasan. Ito ay ayon kay Ibn Abbas, yung 8 days and 8 nights. At ang 3 days naman ayon kay nabanggit na dito yung sabihin natin ay kay Mujahid. Hindi si Mujahid na bara, kundi Mujahid na mufassirun. Now, at sinabing isang hangin ang humihip, ang hangin, kaya pumapayagpag ang kamisita at ang amoy ng kamisita ay dinala kay Yaqub at natagpuan o naamoy niya ang hangin ng paraiso ni Yaqub alayhi salam. Kaya alam niya na walang amoy ang ng paraiso sa lupa maliban kung ito ay nagmula sa kamisitang iyon. Kasi nga, alin sa kwento, nadala na kwento kahapon, na yung kamisita na ito ay galing pa sa, sabihin natin, sa paraiso na isinuot kay Ibrahim alayhi salam. Allahu a'lam bisawab. At sinabi niya na, la ajida riha Yusuf. Okay, la ajidu riha Yusuf. Kaya naman, sabi natin na, alam ko na yung amoy niya sapagkat ito'y amoy ng tinatawag na paraiso at walang amoy ng paraiso sa balat ng lupa maliban lamang nang galing doon sa kamisitang yaon. Okay?
So yun po mga kapatid, mga karagdagan na kwento sa likod ng aya na ito. At pagkatapos yun nga, kafalamma, ito na, falamma anja al-bashiru, ito na tayo sa sunod na kwento, inshallah. Falamma anja al-bashiru, pag 96 na tayo mga kapatid sa panampalatayang Islam. So dito sa kwento na ito ay, which is, pag-usapan natin ngayon, yung pagdating ng mga anak niya galing Egypt, na kung saan ay dumating na ngayon sa Kanaan at magkitang muli sila, yung mag-ama, at ano na yung nangyari. Linaw? At dahil dito sinabi, falamma anja al-bashiru alqahu ala wajhihi fa'artadda basira qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. So dito, at nang dumating ang tagapagdala ng mga dang balita ay ipinaabot kay Yakob. So falamma anja al-bashiru. Okay? Falamma anja al-bashiru, nang dumating na nga o itong karavan na ito, at kasama nga narito yung tinatawag na al-bashiru. Anong ibig sabihin ng al-bashiru? Al-bashiru basically, ito ang nagdadala ng magandang balita. Okay? Bashirun mubin. Di ba? Ang propeta Muhammad sallam ay ibinilang siya sa katangian ng bashirun mubin. Ibig sabihin ay nagdadala ng magandang, malinaw na balita. Linaw? Bashir. Subalit, sino ang tinutukoy na al-bashir dito? Sino ang takapagdala ng magandang balita dito? Una, ayon sa mga mufassirun, una ay si Malik bin Dha'ar. Si Malik bin Dha'ar, ito yung kwento natin na siya yung bumili kay Yusuf alayhi salam sa murang halaga. Di ba? Binili si Yusuf alayhi salam nung kinuha sa tinatawag na balon, siya yung bumili sa napaka cheap na halaga. Si Malik bin Dha'ar, isa yun sa mga opinion ng mga scholar. Siya yung al-Bashir. Siya yung tinatawag na al-Bashir. Para siyang sumama, kumbaga, sumama siya from Egypt, di ba? From tinatawag na Egypt, papunta doon sa Kanaan, para sa ganun ay mapatunayan kung ano yung tinatawag na totoong nangyari. Para isalaysay ang totoong naganap kay Yusuf alayhi salam. Kasi siya yung pinakaunang, sabihin natin ay kumupkup, kumbaga, o kaya kumuha kay Yusuf alayhi salam bago pa ang ibang tao. At which is taga-Egypt naman siya. So una-una, by the way, it makes sense, kumbaga. Pangalawa, ayon sa iba, na ang Bashir na dito ay tinutukoy si Yahuda. Si Yahuda, alam si Judah, na mula sa mga kapatid ni Yusuf alayhi salam, na ito ay kay Mujay, kay Asuddi. At pangatlo naman na ay Al-Barid. Okay? Ang Al-Barid, pangatlong opinion, Al-Barid o mailman. Alam natin, mailman, nagbibili ay nagdadala ng tinatawag na ng sulat o kaya ng mensahe, di ba? Ang tawag sa kanya Al-Barid. Na kung sa itong mailman na ito ay bumabalik kay Yahuda. Siya pa rin ang tinatawag na mailman, Yahuda. Kasi nga si Yahuda, bakit siya pinili na siya yung magdadala ng balita? Kasi para makabawi siya, di ba? Kasi nga tulad ng sinabi natin kahapon na itong si Yahuda, siya yung kapatid ni Yusuf alayhi salam na nagdala ng kamisitan niya noong pinalabas nila sa harapan ni Yakob na siya ay kinain nga ng lobo at nilagyan ng mga fake blood, di ba? So, siyang nagsanhi ng kalungkutan ni Yakob. Kaya naman, gusto niya makabawi sa pagkakataon na ito para sa ganun ay palitan kung ano ang kanyang inilagay na kalungkutan sa puso ni Yakob ng kasiyahan. Kaya naman, siya yung nag-volunteer kumbaga at nagsabi sa kanyang mga kapatid na ako na magdala ng kamisita. Ako na magdala ng damit para kay Yakob alayhi salam, para siya makakita. At anyway, then pangapat na opinion ng mga scholar, siya ay si Shamun. Ito ay si Shamun. Okay? So maraming na opinion kumbaga. So mga kapatid, so yun yung mga sabi natin na tang opinion kung sino ba talaga yung Bashir. So ang importante dito ay yun nga dumating yung tinatawag na Bashir. Ay yung pinaka maraming opinion ay walang iba kundi si Yahuda. Siya ay si Judah. At yun yung pinaka nangingibabaw at dominant na opinion ng mga mufassiro na siya ay si Judah. At sinabi ng Allah, falamma anja'a bashiru alqahu ala wajhihi fartadda basira. At nang dumating ang tagapagdala ng matatandang magandang balita, ay ipinaabot kay Yakob alayhi salam na walang pag-alinlangan si Yusuf ay buhay pa. Okay? At inihagis niya alqahu ala wajhihi. So inahagis na yung damit na ito sa kaniyang mukha, sa mukha ni Yakob alayhi salam, at nanumbalik fartadda basira. Fartadda ay bumalik. Kaya nga ang murtad, bumalik sa pagiging Christian o sa dating relihiyon niya. Okay? O kaya tumalikod sa Islam, bumalik sa dati kamangmangan at bumalik sa tinatawag na pagkaligaw. So yung ibig sabihin ng murtad o irtadda. Fartadda basira at bumalik ang tinatawag na sabihin natin ang kanyang
paningin, na siya ay nasa matinding kagalakan. Matinding kagalakan. Kaya sinabi ni Ibn Abbas nga, ni Abdahak, itong magandang balita ay nangangahulugang impormasyon, dala-dala ang impormasyon. Okay? At yun nga, it makes sense na si Malik man, o si Yahuda man, o si ang Al-Barid na si Yahuda, o kaya di man kay si Shamron. Ang mahalaga dito, naniniwala ako na hindi ako yon. Okay? Hindi ako yun. So yun po yung mga kapatid sa panampalatayang Islam. Kahit bumalik ulit ang kanyang pananaw, pagkatapos na siya ay nabulag at ang kanyang lakas ay bumalik sa kanya pagkatapos ng kahinaan at ang kanyang kabataan pagkatapos ng katandaan. Bumalik ang kanyang sigla. Bumalik ang kanyang kabataan, masya, bumata muli si Yaqub alayhi salam. At ang kanyang kaligayahan pagkatapos ng kalungkutan. Ako rin kayo ang Bagawi, rahimahullah, na bumalik pati ang kanyang kanyang kabataan. Bumalik. Nagkaroon ng malakas na pangatawan. Kasi sabi natin, di ba, kapag walang madadampian ng amoy na ito, mula sa amoy ng paraiso, na mga taong may sakit at mga taong may problema, kumbaga, mga taong hindi nakakita, maliban lamang na i-restore nito ang anumang nasa kanya noon. Okay? Kaya pati katandaan, na-restore yung kabataan. Malinaw? Pero hindi natin alam kung, Ustaz, katulad ba rin ba yung kabataan ni Yusuf na bumalik siya paging bata? Ano yan? Mas bata, mas baby dia kaysa sa kanyang mga anak. Hindi makapanipaniwala yon. Ang mahalaga dito ay yung kalakasan niya, ay yung kanyang tinatawag na sabihin natin ay yun nga, hindi siya pa uga-uga o ano pa man katulad dito. Okay. Isinalaysay na sinabi ni Yaqub sa Al-Bashir, sa Al-Bashir na ito, isinalaysay, ayon kay Imam Al-Baghawi, sabi niya, paano mo, kayfa tarakta Yusuf? Paano mo iniwan si Yusuf? Anong kalagayan ni Yusuf nung iniwan mo siya? Kala, sabi ni ng Al-Bashir, innahu maliku Misr. Sinabi niya, siya'y hari na ng Ehipto. So bakit siya sinabing hari ng Ehipto? Kasi para siyang kumakatawan na hari. Kasi nga yung hari that time, according sa tinatawag na kwento, okay, ay ito ay tinatawag na patay na yung hari that time. Kasi yung naging hari na yon ay bata na. Kaya yung parang nag-execute ng pagkahari ay walang iba kundi ayon sa decision ni Yusuf alayhi salam. Although mayroong tinatawag na nakatalagang hari na, which is anak ng tunay na hari. Kaya naman, para siyang kumakatawan na hari na. Maninam. Nasa siya ay hari ng Ehipto. Siya ay malakas na malaki ang katungkulan ng Ehipto. Then sabi na Yaqub alayhi salam, maas na ol bil malik, ala ay dinihi taraktaho. Sabi niya ay, ano gagawin ko sa hari? Sabi niya, I mean, very impossible, hindi siya makapaniwala. Sabi niya, so anong relihiyon nung siya ay iyong iniwan? Anong relihiyon meron siya? Kasi sabi mo, nag-worry ang magulang na ito, na si Yaqub alayhi salam, sa relihiyon ng bata. Kasi di ba nabanggit natin na isa yun kung bakit talaga siya nangamba, baka mapalitan na ang relihiyon ni Yusuf alayhi salam. Baka hindi na siya Muslim. At kapag nangyari yan, ay problema. Okay? Pag nangyari yan, pag halimbawa sa araw ng paghukom, ay magkagano nangyari, ay magkakaroon ng harang na sa pagitan niya at ni Yusuf alayhi salam. Yun yung pinakamalaking pinapangambahan niya. Na baka, ano nangyari sa kanya, ano yung religion na, baka napalitan yung relihiyon niya. Eh sabi nung Bashir, sabi nung takapagdala ng magandang balita, sabi niya, Islam. Okay, ang kanyang relihiyon. Okay? Sabi niya, al-Islam. Okay? Ala dinil Islam. Kala al-an tammatan ni'ma. Sabi ni Yaqub after that, ngayon, ang pagpapala, ang biyaya ay kompleto at ganap na. Okay? At naganap na. Mashallah, tabarakallah. So yun yung mga kapatid sa panampalatayang Islam, kung bakit, yun nga, yung reaction ni Yaqub alayhi salam. Kasi sinabi niya na Mujahid at Suddi na ang nagdadala ng mabuting balita ay si Yahuda, which is anak ni Yaqub alayhi salam. Dagdag pa ni As-Suddi, dinala niya ito, which is ang kamisita ni Yusuf, sapagkat siya ang nagdala ng kamisita noon ni Yusuf na nabahira ng huwad na dugo. Kaya't gusto niyang burahin ang kamalian sa mabuting gawain na ito sa pamagitan ng pagdala ng kamisita ni Yusuf at palagay sa mukha ng kanyang ama. Ang paningin ng kanyang ama ay naibalik sa kanya. It makes sense kasi bakit ay pag nagkasala ka sa isang tao, nagkasala ka man ay kinakailangan para makabawi ka ay kailangan gumawa ka ng kabutihan. Okay? Gumawa ka ng tinatawag na kabutihan. So wag mo nang dagdagan pa yung ginawa mong kasalanan na una at gagawa ka pa ng panibawang kasalanan. Ninaw, bagkus ay bawiin mo yan sa pamamagitan ng tinatawag na kabutihan. At yan ay pinatunayan mismo ng banal na Quran. Anong sabi ng banal na Quran? Innal hasanat yudhibna sayyi'at.
tunay na ang mga mabubuting gawain ay nagpapawi at nagbubura ng mga masamang gawain o ng mga maling gawain o kasalanan. You know? So kapag ikaw ay nagkasala, ay para makabawi ka at para mawala yung pagkakasala na yun, mag-istighfar ka sa Allah at bawiin mo yun sa pamamagitan ng mga mabubuting gawain, ibada, voluntary ibada, at anumang mga mabubuting gawain pinahintulutan sa iyo ng batas ng Sharia. Kaya dito ay sinabi ni Yaqub sa kanyang mga anak na, "Qala alam aqul lakum inni a'lamu min Allah ma la ta'lamun." Ito ay pinagmukha niya doon sa mga anak, mga kasamahan niya. Okay, kasamahan niya. Nung sinabi niya nga, nasabi niya na, di ba, anong sabi niya? Inni la ajidu riha Yusuf laula, sabi niya, laula an tufannidun, sabi nila yon nga, qalu tallahi innaka lafi dalalikal qadim. Sabi niya dito, binawi niya ngayon. Okay? Sabi niya, qala alam aqul lakum inni a'lamu min Allahi ma la ta'lamun. Kana sinabi sa kanila, hindi ba sinabi ko sa inyo na, okay, katiyakang ako ay higit na nakakaalam kaysa sa inyo hinggil sa Allah subhanahu wa ta'ala ng mga bagay na hindi ninyo alam, na kanyang biyaya, pagkaawa, kagandahang loob, yung mga pangako ng Allah sa akin, yung gantimpala ng pagtitimpi na sinabi sa akin, di ba, yung pagtitiis, gantimpala ng pagtitiis, wala kayong alam eh. Wala kayong alam, di ba? So, subalit hindi kayo maniniwala. Kasi nga, iniisip nyo matanda na ako, iniisip nyo hulyanin na ako, iniisip nyo na ako'y nababaliw na, iniisip na honghang ako, hangal ako, pero ito yung sinabi ko, totoo eh, di ba? Ayan. O yan ang pruweba, kumbaga, na alam ko na ibabalik ng Allah sa akin si Yusuf, at iyon nga, inni la ajidu riha Yusufa laula an tufannidun. You know? So, nangyari nga ang aking sinasabi, ang aking tinatawag na sabihin natin ay agam-agam, kumbaga. Okay. Pagkatapos ng mga kapatid sa panampalatayang Islam, ang mga kapatid ni Yusuf ay nakadarama ng pagsisisi. Nakadarama ng tinatawag na pagsisisi at humingi ng tawad sa tinatawag na kay Yaqub alayhi salam. Pagkatapos dito, sinabi na kung saan ay, yun nga, sabi na ito ay nang sabihin ng mga kapatid ni Yusuf sa kanilang ama na may kababaang loob. Qalu ya abana istagfir lana. Ya abana istagfir lana dhunubana inna kunna khatiin. Inna kunna khatiin. Sinabi ng kanyang mga anak, o aming ama, ipanalangin mo sa Allah na iyong Rab na patawarin kami at pagtakpa ng aming mga pagkakasala dahil katiyakan kami ay nagkamali sa aming ginawa kay Yusuf at sa kanyang kapatid. Sa kanyang tinatawag na kapatid. So mga kapatid, mapapansin ninyo, subhanallah, okay? Mapapansin nyo dito na for how many years? 80 years or more than 80 years approximately. Doon lamang sila nagkaroon ng lakas ng loob na humingi ng kapatawaran kay Yaqub alayhi salam for how many years nang ginawa niyang kasalanan na yung palang naisipin ng humingi ng kapatawaran. Biro mo sa kay Yaqub alayhi salam. Diba? At sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung sinabi natin nung unang kwento natin, di ba? Yung pinagmukha ni Yusuf, na alam nila, akala nila hindi si Yusuf yon, na may nagsabi sa kanya. Sabi ko, may nagsalaysay sa akin na sa loob ng 80 years, gumawa kayo ng kasalanan, hindi kayo humingi ng kapatawaran sa Allah. Di ba? Biro mo sa loob ng 80 years, mga kapatid sa panampalatayang Islam. So, ito ay isang malaking lesson sa atin, di ba? Na hanggat mayroong pang buhay, ay mayroong kapang pag-asang kumatok sa kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag mong ikimkim ang ano na yan, ang bagay na iyan. Kasi pag namatay ka at mayroong kang kasalanan, lalo pa sa iyong kapwa-tao na hindi mo pa hiningi ng kapatawaran niyaon, abay pagsisisihan mo yan sa kabilang buhay. Kasi lahat ng kasalanan ay walang nakaliligtas sa Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom. Lahat yan ay tunay na lilitisin ng Allah at lahat yan ay mayroong katumbas na parusa, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Subhanallah. Diba? Kaya nga kalo ya aba na o aming ama, ngayon pa lang nila na-realize yung tinatawag na sabihin natin, yung kanilang ginawa. Diba? Sa halip, iningi nila sa kanya ang kapatawaran sapagkat ipinataw sa kanya ang sakit ng kalungkutan at ang kasalanan ay hindi nawawala daliban sa pamagitan ng kanyang kapatawaran dito sa kanila. So hinihiling ngayon kasi syempre hindi papatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala yung mga taong ito hanggat hindi sila pinatawad ng kanilang ginawang pagkakasala. Ayan ay si Yaqub alayhi salam at din si Yusuf alayhi
Salam. But of course, ang hatol na ito mga kapatid, so ito ang isa sa mga issue na meron dito mga kapatid, bago natin magpapatuloy. Isa sa mga issue na makukuha natin dito ay kapag tayo ay nagkakasala sa isang tao, humingi tayo ng kapatawaran. Okay? At ang hatol na ito ay napatunayan sa isang taong nananira na sa isang Muslim, sa isang kapwa Muslim, sa kanyang sarili o sa kanyang kayamanan o ibang bagay na hindi makatarungan sa kanya. Halimbawa, papaano sa kanyang sarili? Yun nga, yung sisiraan ng puri, nililibak, pinag-uusapan naman katulad nito. O kaya sa kanyang kayamanan, pag sinabing kanyang kayamanan, ini-embargo niya yung kanyang yaman ng di makatarungan, kinukuha ng di makatarungan, diba? Kinakamkam, ninanakaw, ano man katulad nito. O iba pang bagay na hindi makatarungan sa kanya. So dapat, sino mang gumawa nito sa kanyang kapwa, kinakailangan na humingi siya ng kapatawaran doon sa nagawa niya o di naman kay ibalik niya kung ano man ang material o ano mang tinatawag na tangible thing na kanyang kinuha ng di makatarungan sa kanyang kapwa. At ipaalam sa kanya ang kanyang ginawa na hindi makatarungan at ang katumbas nito. Na nakakabuti, ang tanong, nakakabuti ba sa kanya na sabihin niya sa kanya ang kanyang ginawang di makatarungan o hindi sa pangkalahatan? So mayroong pagkakaiba-iba ng opinion dito ng mga scholar, mga kapatid. So ang tamang opinion ay hindi ito nakakabuti kung sasabihin niya, halimbawa, alam mo bro, sorry ha, patawarin mo ako. Tapos walang idea itong sinabihan mo. Bakit? Bakit humingi ng kapatawaran? Kasi bro, nililibak kita. O kaya sabihin natin inano kita, pinag-uusapan ka namin, o kaya siniraan kita ng puri. Kung yan ay bagay, kapag sa ganitong case, ipasabihin natin ay iparating mo sa kanya, ay hindi siguro, hindi nakakabuti. Kasi bakit kapag nangyari yon at nalaman niya yaon, baka hindi ka patawarin niya. Kasi bakit, how come na, bakit mo ginawa yan? Diba? Bakit mo tinatawag na sabi natin na ginawa sa akin niya, samantalang ay siniraan mo ako ng puri, walang hiya ka, ganun. Maring yung sarili ng isang tao ay kapag ginawa niya ito mga kapatid ay hindi magbibigay ng negatibong resulta sa kanya. So ang inaapi o ang inagrabyado, ang nilibak ay maaring hindi pumayag sa siya ay palayain mula rito, di ba? So ang Allah na higit na nakakaalam. Pero kung hindi pa, maaari siyang humingi ng kapatawaran, kapag nalaman niya yung ginawa mong panlilibak or paninirang puri sa kanya. So saka humingi ng kapatawaran sa kanya, patawaran ko, sorry talaga, pinagsisihan ko ng aking mga pagkakasala. Okay, at alam ng Allah subhanahu wa ta'ala ang aking pagsisisi. Pero kapag hindi pa niya alam, hindi pa nakarating sa kanya, huwag mong ipaalam sa kanya na yun ang ginawa mo sa kanya. Okay, huwag mong tinatawag na, kasi bakit? Magkakaroon talaga yan, hindi talaga, mas lalo pang magagalit sa'yo. Di ba? So anong gagawin mo na lamang? Humingi ka ng kapatawaran sa Allah at humingi ka ng kapatawaran sa Allah para sa kanya. Okay, yun po yan. Sabi ni Sheikh Uthaymin Rahimah, pinagawa sa Sharh Mamti', sabi niya, ang gagawin mo sa ganitong case, huwag mong ipaalam sa kanya na ito yung ginawa mo laban sa kanya hanggat hindi nakarating sa kanya. Okay? Hanggat hindi nakarating sa kanya yung bagay na yan. At ang gagawin mo na lamang, para makabawi ka, humingi ka ng kapatawaran sa Allah para sa sarili mo at humingi ka ng kapatawaran sa Allah para sa kanya. Okay? Para sa kanya. Humingi ka ng patnubay sa kanya, ng kabutihan para sa kanya. Yun yung pambawi mo doon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Pero just in case na hindi mo mapipigilan talaga yung chismis o yung paninirampuri mo sa kanya dahil sa iyo ang ginawa mo, tapos nalaman nakarating sa kanya, then umi ka ng kapatawaran mismo sa kanya. Kasi ito ay bilang napapaloob sa hadith ni Abu Hurairah na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu madlimatun li akhihi min 'abdihi aw shay' falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinaran wala dirham. In kana lahu 'amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlamati wa in lam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fa humila alayh." Ito ay nakakatakot na hadith mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay, sino man ang he who has done a wrong affecting his brother's honor or anything else. Sino man ang gumawa ng di makatarungan sa dignidad, puri o ano paman sa kanyang kapatid, ay anong gagawin niya? Let him ask his forgiveness today. Kinakailangan humingi siya ng kapatawaran doon sa ginawa niyang di makatarungan sa kanyang kapwa ngayon. Bago pa dumating ang araw ng paghuhukom na kung saan ay wala doong dirham at wala doong tinatawag na real, dollar, o kaya dinar, o sabi natin, any currencies. Okay? Nasalapi na maaaring pambayad niya doon kasi babayaran ninyo ni. Anything na pagkakamali mo, pagbabayaran mo sa kabilang buhay.
ano man mga pagkakasala mo, lalo pat human rights yan, karapatang pantao yan, ay pag ano mo talaga yan. Sabihin natin ay pagbabayaran mo sa kabilang buhay yan. Ngayon, siyempre, wala namang dinar doon pambayad. Anong pambayad mo? Mabuting gawain. Mabuting gawain. So anong gagawin sa mabuting gawain mo? Kukunin ngayon yung tinatawag na sabihin natin, mabuting gawain mo na yan, at doon yung pambayad doon sa ginawa mo ng di maganda, di makatarungan. Nilibak mo, kahit sinirampuri mo, kinuhanan mo ng karapatan, o anumang katulad nito ng di makatarungan. Diba? Subalit, sa dami-dami ng naagrabyado mo, brother and sister, sa dami-dami, hindi mabilang, doon mo pa na-realize sa kabilang buhay na sila pala yung mga nabiktima ko, no? Ay, grabe naman yan. Grabe ko, no? So, sobrang dami, hindi mo namamalayan kasi hindi ka nag-evaluate sa sarili mo, hindi ka nagkukwenta sa sarili mo, pinabayaan mo lang kung ano yung mga pagkakamali mo, dahil sa tingin mo yun ay kakaunti lamang o kukunti lamang yan. Subhanallah, wag mong ituring na ang iyong kasalanan na ginawa ay kakaunti. Pagkus ituring mo, ika nga, ang dakilang ginawan mo ng tinatawag na nilabag mo o lang iba kundi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ba? So yun. So sa araw ng paghukom, kulang pa ng pambayad ang iyong mga mabuting gawa. How much more kung wala kang mabuting gawa dito sa daigdig? Tamad kang gumawa ng kabutihan, tamad kang gumawa ng mga voluntary, tamad kang gumawa ng ibada. Di ba? Puro ka TikTok, puro ka tinatawag na sabihin natin puro ka YouTube, puro ka Facebook, puro ka social media. Di ba? So yun yung mga ginagawa, puro ka upa, di ba? La hawla wala quwwata illa billah. So yun wala kang mabuting kulang-kulang pa ika nga ang iyong mabuting gawain. Mayroon kang mabuting gawain nga hindi pa rin tanggap. Hindi pa rin sigurado na ito ay tinanggap ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil nga sa may mga pagkukulang, walang ikhlas, di ba? Walang tinatawag na mutaba, di ba? So lahat ng ito ay maaring mangyari sa isang tao mga kapatid sa pananampalataya. So ano mangyari sa kanya? Wala siyang pambayad. So idididak ngayon yung mga masamang gawain ng kanyang biktima at ilipat naman sa kanya ngayon. Yun yung sinabi sa lamatan, duro naman muflis, batid niyo kung ano yung bankrupt na tao? Sabi ng mga sahaba, ya Rasulullah, wala kaming alam. Yung mga bankrupt na tao, yung alam namin, yung walang pera, na sobrang hirap, at wala siyang ikabubuhay. Sabi ni Rasulullah, hindi yan ang bankrupt na tao, yan ang muflis. Ang muflis, darating sa araw ng paghukom, syatamahada, darabahada, wa akala malahada, okay, dulman, bigari hakim. At darating sa araw ng paghukom, yung sa pagkukwenta, subalit i-evaluate sa kanya na ito yung kanyang siniraan, ito yung kanyang binugbog, ito yung kanyang inagrabyado, ito yung kinawanawin na lang hiya niya. Okay? Tapos, wala na siyang pangbayad, tapos yung mga ginagawa niya ng kasalanan, mga kasamaan nila, ililipat sa kanya, yun talaga yung bankrupt, na walang matirang makabutihan sa kanya, bagkus nadagdagan pa ang kanyang kasamaan. Diba? Inna lillah. Diba? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah, la hawla wala quwwata illa billah. So, bago pa mangyari yaon, umihi ka ng kapatawaran sa ginawa mong kasalanan. Katulad ng ginawa nito ng mga anak ni Jacob. So, hinihiling nila kay Jacob alayhisalam na sila ay patawarin ni Jacob at humingi si Jacob sa Allah ng kapatawaran para sa kanila. Okay, para sa kanila. So, hindi basta-basta yung ginawa nila. At ito ay seryosong bagay mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kayo nang tinatawag na nangyari. Kala, sawfa astagfiru lakum rabbi. Sabi ang reply ni Jacob alayhisalam, sawfa astagfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Sinabi ni Jacob, walang pag-aalinlangan, idadalangin ko sa aking Rab. Sawfa. Pag sinabing tinatawag na sawfa, merong delayed. Merong tinatawag na nangyaring delay. Hindi agad-agad. Kaya ito yung sabi natin kahapon na isa sa mga komentarista, ika nga, na mas madaling humingi ng pangangailangan doon sa mga bata, sa mga kabataan, kaysa doon sa tinatawag na katandaan, kaysa sa mga matatanda. O kasi mayroon pang delayed pag matanda pa, sensitibo kumbaga, di ba? Pag-iisipan pa, something like that. Mamaya na. Wait lang. Di ka mga kabataan, agad-agad ay binibigay kung ano yung pangailangan mo. So yun mga kapatid. Dito, mayroong delayed, sawfa, di ba? Sabi niya, walang pangailangan, idadalangin ko muna sa aking Rab. Sawfa astagfiru lakum. Ako muna hihingi ng kapatawaran sa Allah para sa inyo, napatawarin kayo sa inyong mga pagkakasala. Dahil siya ay katiyakang Ghafur, Rabbi innahu wal Ghafur Rahim. Siya ay Ghafur, ang ganap na magpatawad at sa kasalanan ng kanyang mga alipin, unang sisisi, na Ar-Rahim, ang napakamaawain at ganap na mapagmahal sa kanila. At pinatawad of course niya ang mga nagsisisi sa kanya. Kasi sinabi ni Abdullah bin Mas'ud at Ibrahim at Taymi,
Amr bin Qais ibn Jurayj at marami pang iba pang mga scholar ay nagsabi na naantala ni Prophet Yaqub o inantala ni Prophet Yaqub alayhi salam ang pagtupad sa kanilang kahilingan hanggang sa huling bahagi ng tinatawag na gabi. Kaya naman, mayroong different interpretation yung mga scholar sa punto na ito mga kapatid. Karamihan sa mga komentarista ay nagsabi, karamihan sa mga fasirun ay nagsabi, inantala niya, dinilin niya ang pagsusumamo hanggang sa bago mag-umaga. Okay, madaling araw, kumbaga, bago sumapit ang fajar. Sa Arabic na term, ito yung tinatawag na sahar. Sahar. Ang ibig sabihin ng sahar, hindi sehera. Ang sahar, ito ay sabihin natin ay madaling araw, bago mag-umaga. So ito ang oras na sinabi ng Allah na hal manda fastajib la. Okay, meron bang nanalangin sa akin at bibigay ko sa kanya ang kanyang panalangin. Yun yung mga last quarter, kumbaga, o last part of the night, mga kapatid, bago mag-fajar. Kahit nang natapos na si Yaqub, alayhi salam, sa kanyang appointment, nanalangin siya sa madaling araw. At nang matapos, itinaas niya ang kanyang mga kamay sa Allah at sinabi na, Allahumma gfirli juz'i ala Yusuf wa qillati sabri anhu wagfirli awladi ma ataw ila akhihim Yusuf. Ang sabi, O Allah, patawarin mo ako para sa aking kalungkutan, para kay Yusuf at sa aking kawalan ng pasensya para sa kanya. At patawarin ang aking mga anak para sa kung anuman ang nagawa nila sa kanilang kapatid na si Yusuf. Kaya ipinahayag sa kanya ng Allah, anni gafartu lak. Okay, anni qad gafartu laka walahum ajma'in. Masya Allah. Na pinasabi ng Allah, tunay at katiyakan na pinatawad kita at lahat sila ay pinatawad ko na. Pero mo yung assurance, no? Napakaganda kapag meron kang assurance mula sa Allah na ikaw ay pinatawad. Sa panahon ngayon, wala naman tayong assurance na tayo pinatawad eh. Diba? Ang assurance naman natin ay pinanghawakan natin kung ano yung nakasaad sa banal na Quran at kung ano yung nakasaad sa hadith al-Qudsi, ano nakasaad sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sino man humingi ng kapatawaran sa Allah ng sincero at tapat, inshallah papatawarin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So wag lang tayong magkamali doon sa pagkakaroon ng katapatan ang ikhlas sa paghingi ng kapatawaran natin sa Allah. Kasi may mga tao na humingi ng kapatawaran wala sa puso. Diba? Wala sa puso kundi sa bibig lamang yung paghingi ng kapatawaran at wala sa tinatawag na diwa niya at wala sa puso. Kung baga ay parang ano lang, fake fake na paghingi ng kapatawaran. Plastic o rukan, kumbaga. Di ba? Kaya sa authority ni Ikrimah at sa authority ni Ibn Abbas na sinabi, humihingi ako ng kapatawaran sa Allah para sa inyo, ibig sabihin gabi ng Biyernes. Gabi ng tinatawag na Biyernes yaon mga kapatid. Ayon din sa ibang mga ulama, sinabi ni Wahab al-Munabbih, siya ay humingi ng kapatawaran para sa kanila tuwing Biyernes ng gabi higit sa 20 taon. 20 years. Okay? 20 years mga kapatid sa panampalatayang Islam, humihingi si Yaqub alayhi salam ng kapatawaran para sa kanila, subalit hindi pa dumating ang deklarasyon galing sa Allah na sila pinatawad ng Allah kasi nga meron pa silang pagkukulang at hindi pa sila humingi para Islam. Okay, pero sa mga naunang kwento natin ay nauna na yung pagtingin ay paghingi ng kapatawaran ng kanyang mga kapatid na nagkasala kay Yusuf at sabi la tasriba alaykum al-yawm. Sa araw na ito ay pinatawad ko na kayo, wala nang pagsisihan pa. Okay, so ang natitira na lamang si Yaqub alayhi salam. Kasi inihintay pa na humingi sila muna ng kapatawaran kay Yaqub bago dumating ang deklarasyon mula sa Allah na sila ay pinatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung sabi ng mga ulama natin na pagdating sa karapatang pantao, kapag inagrabyado mo ang tao ng di makatarungan, ay hindi ka papatawarin ng Allah hanggat hindi ka papatawarin ng taong biniktima mo. Okay? Hanggat hindi ka pinatawad ng taong biniktima mo, ay hindi ka papatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Matindi yung kapatid. Kaya mahirap pa naman amuhin yung tao. Diba? Kahit na ilang naglupasay ka na naglupasay ka na kumbaga sa pangingin ng kapatawaran, di ka pa rin. Grabe ang galit niya sa iyo. At yan ay karapatan niya yun. Kasi bakit gumawa ng kasalanan sa kanya? Diba? Tapos ngayon manadaliin mo yung kanyang kapatawaran? Ano ba naman yan, brother? Humingi mo ako ng kapatawaran sa iyo, bakit yung pa rin ko pinatawad? Ba? Okay. Ididiktahan mo pa ako ngayon na kapatawarin kita. Samantalang napakadali mong tinatawag na di ba? So yun yung meron England na tumatawag sa akin. Wow, sino to? Anyway, so yun yung mga kapatid sa panampalatayang Islam. At sinabi ni Taos na inantalan niya ang pagsusumamo hanggang sa madaling araw sa gabi ng Biyernes at sumabay ito sa gabi ng Ashura. Ayon kay
taos. At sa authority ni Al-Ash'abi, sinabi niya, hihingi ako ng kapatawaran para sa inyo sa aking Panginoon. Sinabi niya, hihilingin ko kay Yusuf kung kayo ay patatawarin niya muna, saka ako hihingi ng kapatawaran sa Allah para sa inyo. Biro mo? Grabe ang amano. Sapagkat siya ay mapagpatawad ang maawain. May mga palugit pa kumbaga. At isinalaysay na nagpadala si Yusuf kasama si Al-Bashir kay Yaqub alayhi salam ng 200 mga kamilyo. Biro mo? Pinadala ni Prophet Yusuf alayhi salam doon kay Al-Bashir o yung tinatawag na tagapagdala ng magandang balita na kung saan ay mga maraming sabihin natin 200 camels. 200 camels ang pinadala ni Prophet Yusuf alayhi salam pabalik doon sa Canaan. Anong dahilan? At maraming kagamitan upang dalhin si Yaqub, upang dalhin ang buong angkan ni Yaqub papunta ng Egypt. At ang kanyang pamilya at ang kanyang mga anak, kaya naghanda si Yaqub sa paglabas tungo sa Egypt, kaya sila ay lumabas at ang kanilang bilang ay nasa 72 mula sa isang lalaki at isang babae. 72. O, biro, mantakin niyo mga kapatid. 72, ibig sabihin 72. O mula sa isang lalaki at mula sa isang babae. Paano pa yun? Dami ng kanyang mga apo-apuhan. Ang dami ng kanyang mga apo, dahil ang dami niyang anak. Sobrang tinatawag na dami nila, isang barangay, kumbaga, isang bayan. Pumunta doon sa Egypt. Mashallah tabarakallah. Okay? Kahit naman sila ay lumabas mga kapatid. No? Na yun ang bilang mga kapatid. Ay sinabi ni Mashruk, sa 73 silang lahat. 73. Okay, ibig sabihin ay 92. Okay? 93. 93 silang lahat, kumbaga. Nang siya ay makalapit sa Egypt, ito na. Nang siya ay makalapit sa Egypt, mga kapatid, nagsalita si Yusuf sa hari na mas mataas sa kanya. At si Yusuf at ang hari ay lumabas na may 4,000 kawal. Biro mo mga kapatid, 4,000 na mga soldiers, kumbaga. Okay? Ganun. Anyway, 4,000 soldiers, okay? Subhanallah. 4,000 soldiers kasama ni Yusuf at saka ng hari na lumabas sa Egypt sa labas para salubungin si tinatawag na Yaqub alayhi salam. At si Yaqub ay naglalakad habang nakasandal kay Judah. Habang nasa kanan kay Judah. At tinitingnan niya ang mga kabayo, tinitingnan niya ang bayan, ang napakaraming sumalubong sa kanila. At sinabi niya, O Judah, O Yahuda, ito ang Pharaoh ng Ehipto? Kasi ito ang Pharaoh ng Ehipto. Sinabi niya, hindi. Iyan ay ang iyong anak. Hindi nakilala ang kanyang anak, subhanallah. Kasi ilang taon na ba naman subhanallah, biro mo 80 years mantakin nyo. Ay kapag ang bawat isa sa kanya mga kasamahan ay lumapit, si Yusuf ay nagtungo upang salubungin siya ng salam. Okay? Sinabi ni Jibril alayhi salam, wag la, hanggang hatta ayabda'a Yaqub. Wag hanggang sa simulan kang batiin ni Yaqub. Okay, ayaan mo yung tatay mo ang tinatawag na bumati sa iyo. Sinabi ni Yaqub, kapayapaan, salamun alayka, ya madhab al-ahzan. Okay, ito yung bansag niya sa kanyang anak. Naikwento na bumaba sila at nagyakapan. Sobrang higpit ng kanilang pagyakapan. Actually, hindi pa yun ng susunod na mga ano pa yan. Yung, binibigyan ko lamang, ini-spoil ko muna kayo ano yung mga susunod na abangan natin ng mga kwento. Okay? Sinabi na Thawri, nang magkita sina Yaqub at saka ni Yusuf, sumakanilang kapayapaan, bawat isa sa kanila ay nagyapakapan at sobrang iyak ng iyak silang dalawa. Alam mo, mantakin nyo yung senaryo na yun, na 80 years silang tinatawag na nagkahiwalay at ngayon lang, sa napakaganda ng pagsalubong sa kanila. Try to imagine, sa isang palasyo, subhanallah, tapos 4,000 sa mga na guards, na soldiers ang nasa likod ni Prophet Yusuf alayhi salam, yung mga tao nagsisigawan, yung mga tao ay sumasalubong, mashallah, tabaraka, nagpapalakpakan yung mga tao doon. Diba? Yung kasiyahan, pinaghandaan yung buong palasyo sa pagsalubong kay Prophet Yaqub at sa kanyang tinatawag na angkan. Habang papasok sila ng Egypt, at nung makarating sila bati ng salam ang bawat isa, hanggang sa makarating kay Yaqub, ang unang bumati ay si Yaqub at nagano ng salam, at pagkatapos ay iyakan silang dalawa, mashallah, yung mga tao ay iyakan na rin sa paligid nila. Ay mga ganun mga senaryo mga kapatid. Okay? At sinabi ni Yusuf, sabi ni Yusuf, ya abuya. Sabi niya, o aking ama, umiyak ka hanggang sa nawala ang iyong paningin. Hindi mo ba alam na ang kiyama ay pinag-iisa tayo?
pinag-isa tayo, pinagtagpo tayo ng kiyama, sabihin ng araw ng paghuhukom. Sinabi niya, oo anak ko, sabi niya, ngunit natatakot ako na ang iyong relihiyon ay mawala at ito ay magiging harang kung sakasakali sa pagitan mo at sa pagitan ko, pagitan natin dalawa. Okay? So yun yung mga kapatid. So ibig sabihin, nangangamba pa rin si Yaqub alayhis salam sa kanyang din, sa kanyang tinatawag na din. Because bakit? Dahil nga nasa kanya yung karangyaan, nasa kanya yung authority, yung kapangyarihan, nasa kanya baka sakaling ay mawala yung kanyang din dahil sa mga bagay na ito. Nina? So kapag nangyari yan, yun ang magiging harang sa araw ng paghuhukom sa pagitan nilang dalawa, yung tinatawag na relihiyon. Kasi pag nagkaiba ng relihiyon, bagamat magkasama kayo sa babaw ng daigdig yung mag-asawa, tapos namatay silang magkaiba ng relihiyon, ay tunay na yun ang pinakamalaking harang, ika nga sa araw ng paghuhukom, na hindi sila magkakasama. You know, dahil ang isa ay Muslim, ang isa ay hindi Muslim. You know? So yung mga kapatid, of course, ay tamang-tama, hindi natin tatapusin ang ating kwento mga kapatid. Kasi meron akong appointment sa labas, kasi nga meron akong dawa. So maraming salamat po sa inyong tinatawag na pakikinig. And inshallah, next week, abangan natin yung pinakadetalyadong kwento ng pagtatagpo nilang mag-ama, inshallah. Ano pa yung mga susunod na pangyayari sa pagitan ng pamilya na ito. Okay, happy together, mashallah, tabarakallah, family, kumbaga, ito ay napakalaga. So, barakallahu fikum, makulaan, alhamdulillah, subhanallahi, ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jazakallahu khair. Warahmatullahi wabarakatuh, Ustad. Yes, Ustad, screenshot na po. Tapos na. Dako beliau. Merdia.